whether blessed ta, whether kanang okay ta, let us continue to praise and worship the Lord. Amen? Ana atong commitment sa atong Ginoo. So, karon nga buntag, naabatay birthday celebrant. Wala na, hapit naman pong Pasko, tinggo na lang na to. Pasko, we celebrate God's goodness, no? Because we always acknowledge sa iya, sa iya kaayon sa atong kinabuhi. Amen? So this time atong i-prepare ang atong mga kaugalingon as we worship the Lord. No? Hangin po ang tanan sa pagtindog. Please stand. Atong basahon ang atong kamalandong pinaagi sa pagbasa sa pagtubag-tubag. He guides the humble in what is right and teaches them His way. He saved the humble, he guides our Kitang tanan, for the The Lord Lord takes delight in His people. He crowns the humble with salvation. Magampo ta. Almighty God and Heavenly Father, salamat Lord karon nga buntag that you brought us together to worship you. Lord, we pray that imo ming limpyuhan sa tanan namong mga kalapasan, the things na among nahimo last week na wala nakapahimuot sa imo nga pasayloa kami Lord, and allow our worship to be acceptable sa imo. Lord, we commit this time to you. Fill us with the joy of the Holy Spirit and continue to bless your people. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Let us now worship the Lord. Pinaagi sa pagkanta nato sa iyang atong mga worship songs. Sing praise.
worship you and we praise you. Thank you, Lord, for this wonderful day. Accept our worship, Lord, and bless your people, Lord. Thank you, Lord God. Salamat, Lord, sa mga kadaugan sa panganpatan. O Diyos Amahan, Tipiya sa tanan, Ikaw ang nagmula, Ngin kalibutan, sa nagdaan, Ug kalangitan. Walay rason nga ikaw ang sipahon. Walay rason nga ikaw pagkawalahon. Walay rason nga ikaw ang halang. Pasidunggan, masalamatan sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka nawong imong katawan ng Diyos. Walay rason nga ikaw ang sinahon. Walay rason nga ikaw pagkawalahon. Walay rason nga ikaw halang. Pasidungan, pasalamatan sa tanan. Walay rason nga ikaw ang sinahon. Walay rason nga ikaw pagkawalahon. Walay rason nga ikaw halang. Pasidunggan, masalamatan. Walay rason nga ikaw ang sipahon. Walay rason nga ikaw pagkawalahon. Walay rason nga ikaw halang. Pasidunggan, masalamatan. Pasidunggan, masalamatan. Pasidunggan, masalamatan. Padayon ta sa ato pag kasidungog o pagpasalamat sa atong buhay na Diyos pinaagi sa pag-offer sa ato mga prayers. Ampo ta, salamat ta,
iyang protection makadadlaw, sa iyang provision, sa pagtubag niya sa ato mga ipangayo niya. So this time, let us bow down our heads and let us take this time magampo ta sa atong Diyos. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, we come before your presence today. Ngayon may pasaylo, Lord, sa among mga kalapasan, sa mga butang nga among nahimo nga nasayod mi nga dili makapahimuot sa imo. Pasayloa kami, Lord, ug allow us this time sa among pagsimba ug pagdayeg kanimo na imong dunggon ang among mga pag-ampo. Ikaw lang, Lord, ang nakakita sa mga kasing-kasing ug huna-huna ug mga panginahanglanon sa imong katawhan. Kay nagsulti ka, Lord, wala pa gani mo ni duol ka nako, nasayod na ako kung unsa ang inyong kinahanglan. So karon nga buntag, Lord, we just come, we bow down before you and we worship you. Salamat, Lord, sa imong mga panalangin. Salamat, Lord, sa imong protection. Ug labaw sa tanan, salamat pagdala diri sa amon. Aron kami, Lord, makasimba o pagdayeg, makadayeg kanimo. Among ginaampo, Lord, ang ubang katawhan nimo sa kalibutan. Madili sila makatapok aron sa pag-worship kay ang ilang kinabuhi delikado, ulo. Paamo ni silang ginag-pray that you protect them, you guide them. Kung kami, Lord, na naadinhi nga dunay freedom nga mag-worship, allow us nga dili ni mo absent pag-worship. Dili, Lord, ang among panahon, among ihatag diha kanimo aron kami makasimba, kami makadayeg sa imong ngalan. O Lord, it is our prayer nga unta ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga naa dinhi imong tubagon. Ang uban, Lord, nagpangayo og panalangin and you bless them. Naa sila dinhi, Lord, in to be grateful to you, nagpasalamat, Lord. Allow us, O God, na dili mi makalimot sa imong gahom nga ikaw ang nag-guide sa among mga lakang aron kami, Lord, kasunod sa dalan nga eksakto according to your will and purpose. Lord, bless your people ug sa among pag-worship karon, allow us open our hearts and minds, allow us to understand ang mensahe nga imo ihatag kanamo mahitungod, Lord, sa kinabuhi ni Jonah. Naot, Lord, nga doon na may mga prinsipyo nga mapupo dinhi sa kinabuhi ni Jonah aron amo pud ni siyang sundon o kadtong mga dili maayo among timan-an aron kami mulikay niini.
Bless us, O Lord, as we worship you today. Among ginapray ang among mga igsuon nga wa kaabot. Sila Dug Simon, kay tuan ang biyahe sa Amlang, si Brother Dave, nag-travel to Manila sa iyang work. We pray for them. At ang uban pa, Lord, nawa nakasimba karon. We commit everything to you kaning ang time as we listen to your word. Let your Holy Spirit speak to us and bless us with your presence. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ulit ko ta. Mayong butag sa tanan. Praise God, no? Gamay ra karon. But we continue to pray for atong mga igsuon na wala naka-worship with us. Sama sa inyo nako ang atong lesson karon parte sa kinabuhi ni Jonah, part 2. Kaya katong last Sunday, mo to'y chapter 1 o chapter 2 atong gibasa. Kanya, nakahinumdum pa mo kung sa atong mga na-learn na to, no? Nga si Jonah gisugo sa Ginoo, kanya wala siya ni tumad. Tungod niini naka-encounter hinuon siya, naka-experience siya og kalamidad sa iyang kinabuhi. Actual calamity. Hapit siya mamatay kay gikaon siya isda. Gibagyo siya, nadamay pa tong ubang tao nga isakay sa barko nga iyang gisakyan. Kani ato ning timan-an mga igsuon kay importante ning prinsipyo kay ang tanang tao diri sa kalibutan apektado gyud ani. Mo na siya panagsa ang tao pag okay gani makalimot na. Pag dili okay, dito na pod mag-ampo na pod sa Ginoo. Mas maayo gyud nang mag-ampo ta kada adlaw aron makita nato ang guide ni Lord. Amen. Mo speak man na si Lord, i-guide man ta niya. Dili ta pareha sa uban nga mag-ampo kadtong naa nay problema. Kay lisod na siya. No, kay murabag og misulod ka sa trap sa kalaban, layo na kag naabot. Nga mo balik na pud ka, layo ka pud kag balikan. So ato na bantayan kaning leksyon nga nahitabo kang Jonah. So ang first part, to nangayo si Jonah og pasaylo, pero tuwa na siya sa tiyan sa isda. Nag-ampo siya dito. Gibasa ninyo ang tibuok prayer niya sa Jonah to. Kinsa ni basa? No? Praise God. Mao to tanawa tong ampo niya nga nagmahay siya, ampo siya nga naa na sa kamatayon, ingon siya, Lord, luwas ako. So giluwas siya sa Ginoo. Gidala siya sa isda dito sa shoreline, dito rapod sa Nineveh. Gisuka siya dito. No na tong ending sa part 1. Ang part 2 karon, unsay gihimo ni Jonah. So mo ni atong basahon. Jonah verse 3 o verse 4 ang atong basahon. So sa verse 3 ta magsugod, ang Ginoo miingon na usab kang Jonah. So second time unang niingon diri, miingon og usab. Kay kaduha man ang primero ni balibad siya, gisuka siya sa isda, giistoryahan siya og usab sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineveh o isangyaw didto ang mensahe nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Jonas sa Nineveh. Kaya nagmahay naman siya, hapit man siya mamatay. Ang Nineveh dako kayong syudad ug tulo ka adlaw ang pagbaktas tadlas niini. So imong baktason na siya gikan sa isa ka boundary padulong sa atbang tulo ka adlaw. So dako-dako pud na syudad. Verse 4, si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlaw pagbaktas
iya sang gitanaw, niingon siya, laglagon ang Ninibe tapos sa 40 ka adlaw. O na iya ang mensahe nga kani nga lugar i-destroy ni sa Ginoo after 40 days. Mo to iyahang mensahe. Gi-warningan niya with timetable. No na timetable. Bagtay ta kay God sometimes warn sa ato pero dili niya hatagan og deadline. Pero naakoy times na when God will warn us, na ay deadline. So bantay ta na. Di ta magsalit nga, sige lang kay maluluyon man ng Diyos. Wala na ay deadline eh. Inya na lang, Lord. Pag magluyan ako, na yung ubang tao, yung na. So, yung tao, maabot ka sa luya, o niya, mukirid ka lang kalit. So, mauna siya, no? Ingon ang mensahe nga gisulti ni Jonah sa Ninibe, laglagon ang Ninibe tapos sa 40 ka adlaw. Naa siya deadline. So padayon ta sa verse 5, ang tanang tao nga nagpuyo sa Ninibe mituo sa mensahe sa Dios. Pagkadungog nila, mituo og nagpuasa sila. Balo mo nagpuasa, wala ikaon. Ang tanang tao gikan sa labing inilang ngadto sa labing timawa, nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita niini sa hari sa Ninibe, mitindog siya gikan sa iyang trono, unya gihukas niya ang iyang bistig, nagsulob siyang sako ug milingkod sa amo. Kung imo ning mabantayan si Jonas, wala man siya ni adto sa hari, iyang giulihan ng hari. Iya lang gi suot ang syudad, nagwali siya dito nga 40 ka adlaw. Gubuling syudad sa Ginoo. Nakadungog ang hari kay ang mga tao nga naapektuhan, hinulsol sila, nagmahay sila. Pagkahibalo nila, nagrepent sila sa ilang mga gihimo niya, ingon diri nagpuasa. So kani siya nga napanghitabo, nakaabot sa hari. Yan ang hari, nag-unsa man ang mga tao. Ingon siya nga dunay warning ang Dios. Ang ingon din ni pagkabalita niini sa hari sa Ninibe, siya po nagsulog o sako. Nagsulog po siya, nagmahay siya, nahadlok siya sa silot sa Ginoo. So verse 7, ug nagpadala siya pahibalo ngadto sa mga lumulupyo sa Ninibe. Siya miingon, ang hari na ni, no? Pagkabalo sa hari, nga mauday na plano sa Ginoo, nagpadala siya karon og mensahe. Siya miingon, ako o ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tao og mananap sa pagkaon o pag-inom. So iyang gihimong mandatory ang fasting. Nagdili ari, walay mo kaon, walay mo inom. Kaning inom dili ni tubig, inom sa kanang mag-inom og bino ba. Gidili sa hari. Ingon siya diri sa verse 8, kinahanglan ang tanang tao ug mananap magbistig sako. So kanang mananap siguro nga naa sa alaga sa balay. Naa na din ay sinina sa una kay pabistihon man pud niya sako. Ang tanan kinahanglan kinasingkasing nga mag-ampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Noon siya declaration sa hari. Verse 9, basin pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila ug nakita niya
nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa wala ipadayon sa Dios ang iyang laraw ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang nga silot. Ang Diyos magpanalangin sa atong pagbasa sa iyang pulong. Mao ni ang nahitabo. Si Jonah, kung ato gyud ning sabton, si Jonah gipili to siya sa Ginoo kay naa siya gift of preaching. Mao na ingon sa Bible nga many are called but few are chosen. Dili na kasabot nga gamay lang ang sa ato tanan, gamay ra yung atong langit, dili. Ang ingon sa Bible, tanan nga mutuo ug musalig kay Jesus, hatagan niya kinabuhing walay katapusan. Pero kanang maingon siya, many are called, few are chosen. Kadto nang gipili nga dunay mga gihatagan niya gasa magwali. So si Jonah iyang gipili, giingnan niya kadtong kung nakakuan mo sa katong verse 1 sa chapter 3, kadtong mensahe nga akong gihatag kanimo. Naa siya message gihatag kay Jonah. Ang message niya is to warn the people. Warning sila kay dili na maayo ang ilang ginabuhat. So mao ni ang nahitabo no nga si Jonah iyang adto gyud ang lugar, gitabok niya kay 3 days man ang syudad na imong iana. So ma-imagine mo, pag-abot niya sa tunga-tunga kay isa ka adlaw man iyang baktas, niwali na dahil siya nga 40 days. After 40 days, kaning lugaran ni i-destroy na siya Diyos. Actually, ang delikado ato, pag musulti siya ana, ang mga tao masuko, patyon siya. Kung sakit sa manintawhanan ni takop, putol ang ulo. Pero lahi man ang reaksyon sa tao. Ang mga tao na hadlok, ang mga tao nagbisti na og sako to show nga nagrepent sila. So mauna siya ang atong mapupo nga history ni Jonah sa chapter 3. Nituman siya sa sugo sa Diyos, giwarningan niya ang mga tao, naghinulsol ang mga tao. No, naghinulsol. O makita nato nga ang Diyos niingon sa atong gibasa nga wala niya gidayon ang iyahang laraw nga i-destroy niya tong Nineveh. Kabalo ba mo sa Nineveh? Dako ng syudad sa una. Mao na ang Iraq. Part na sa Iraq karon. Kunya murag karon nga lugar, kanang lugar nga gitindugan sa Nineveh, kuha na siya kanang diserto na. Sa una mga building naa diya ang center sa ilang trade. Wata kabalo sa tuigan na destroy, pero kaninga time wala sila gi-destroy kay hinulsol sila. So ato ning i-summarize ang atong nakatunan kaninga chapter 3 unsay atong ma-learn ani. Dili makita nato sa story of Jonah ang kinaiya sa Dios ug ang kinaiya sa tao. No, makita nato dire sa chapter 1 and 2, nakita nato nga usa sa kinaiya sa tao kanang dili mutuman sa Ginoo, gayg ulo ba. Isag moingon ang Ginoo mao ni dili totoo. Naa kinaiya na sa tao. Kinsa sa inyo na anak na kinaiya. No, batayan nato ni kay panagsabi nato wala ta, pero basig kita tanan guilty ta. Kay naay time nga ukaon ta sa Ginoo aron magampo, amo lami magin matulog bro. Pero di po katulog, nagsigilag limbag-limbag. Nganong di alam yun na nimo gamito na nga oras aron magampo. Actually, mauday na akong i-share sa inyo. Ukaon gani ko ni Lord,
kadaghanan sa tao nga edad na kurong, pag edad og sobra na 60 o pataas, ang uban gani early pa. Ang oras sa tulog tag 5 ka oras na lang, 4 ka oras. Ana ba? Di naka-kompletong oras na 8 ka oras. Ako kaluoy sa Ginoo, nagpasalamat ko kay ang akong tingtulog 8 hangtod na 10 ka oras kada adlaw. Oh. Makatulog ko 8 pagkaudto matulog na ko. Mga wala ingon ni Duterte nga power nap. Ang pakusog. Lingkod na ko ana. Katulog ko ana. Minimum 30 minutes. Dito sa opisina kanang break time o magkaon. Saan di ko ana? Wala di ko pa disturbo kay ug di ko katulog mahubag. Mahubag akong mata. So, pasalamat ko sa Ginoo, pero naay time, kanang kadlawon, ukawon ko ni Lord, kamata ko ba? So, ang akong response na, kamata man ka, muluhod ko, mag-pray ko, ako, no, including yun, no? Sa prayer na ko, ako, mga 30 minutes ang minimum. Kung magbasa pa ko word, isa ka oras na. So mamayno kan, akong tulog kung isa ka oras, hindi ko kwenta ana. Paghigda na ko ana, pagmata na ko ana, kung dili alas 7, alas 6 midya. Ana na siya, padayon doon ang akong oras. Kaya usually, uhigda ko 9, mamata kong alas 6. Mao ginay usual routine ako. Ritso na. Pero pag pukawon ko ni Lord, imbis nga maglimbag ko, mao po na akong challenge sa inyo, ano man nga di alam ninyo gamitan na oras, mag-pray mo. Tistingin ninyo na, katong mga kulag tulog, di katulog, ayaw po gusto tulog, di yung katulog ka na, hantod magbuntag. Maluya lang ka, kaya di yung kakatulog. Tistingin ninyo ng mag-ampo mo, luhod mo, basag Bible, hantod na katulugon ka. Tulog balik, di ba? Straight mo tulog. Naanay, mo ni siya nga, kita tao, kurang si Jonah, sugo o balibad. Katong hapit sa mamatay, nisugot na siya, niwali na siya. Ingon ang Ginoo sa iya, proceed with the mission. So, ang kinaiya sa tao, variable. Panagsa, okay. Panagsa, dili. Kung sa may kuwanan eh, kanang variable, kung sa Binisaya, anak. Balong anak, sa Binisaya, saputon. Panagsa, sapot, okay. Dili okay. Pag dili saputon, okay. Anak ba? So, kinaiya na sa tao. In other words, sa Bible, man is sinful. Sa sala, yun ka. Pero dili na to pasagdan ng atong sala na atong inurture. Ayaw, ato nang i-control, ato nang pagamyon. Anak na lang siya ba? Dati ang sala ani, ato nang inaagi sa gahong sa Diyos by the power of God, ato nang pagamyon. Ayaw, padaka. Mao na siya nga ang usa ka way ana is mag-pray gyud ta, no? So ang kinaya sa Dios makita ni nato karon, no? To summarize sa chapter 3 sa atong gibasa, ang Ginoo gisugo og usab si Jonas ug nituman siya. Kaduha, nagwali si Jonas sa mensahe nga gisugo sa Ginoo. Katulo, ang reaksyon sa mga tao dito, naghinulsol. Ingon din naghinulsol ang tanang katawan. Kay hasta hari, niingon man siya. Walay mukaon, walay inon. No? Declare siya. Katong COVID, di-declare nga, walay baligya, sirado tanang tindahan. Ang mga pulis, mga namaligya o beer, mahal kayo. Deliver, ay akong gipangutan na, asa mo naka-COVID? Nako'y amigo mga pulis. May muda ko. Pero kani nga time, pag ingon sa hari nga walay mukaon, unya,
ang imong silingan makahiring, itugan ka, lahi sa unang panahon. Dakpon ka diretso, putlan taglino. Mao na nga, pagwali ni Jonas nga bantay mo kay 40 diyas, laglago na yung syudad sa Ginoo, nahadlok sila, naghinulsol sila. Nga sa ikaupat, wala gipadayon sa Dios ang iyang laraw sa pagsilot sa Nineveh. Wala niya gipadayon. Kaya nga naman, naghinulsol man ang mga tao. So kani nga summary sa story ni Jonas, atong i-reflect sa atong kagalingon. Sa inyong huna-huna, kano saman mo gisugo sa Ginoo nga nibalibad mo? Nasuguan ba mo sa Ginoo? Daghan. Kabalo mo diri, daghan ko gikasal sa inyo. Nga naman, kaya ang mando sa Ginoo nga magpakasal mo, huwag na ninyo gituman. Mao na nagkuha kong lisensya, ako dako akong pasalamat kay ni-respond mo kay Lord. Nituman mo. Mao na gitawag by faith. Di man na nato makwenta tanan. Pero if you believe in the power of God, nisunod mo, lahi ang inyong kinabuhi karon. Lahi ba? Amen ba? Mao na siya nga ang Ginoo mo warning. Mao na siya yung mga main commandments of God nga daghang tao karon wala kayo nagituman. Kani kang taste ni Jonah, ang ingon dinhi, nagpadala siya tao, si Jonah, walihin ito kay ang mga tao, grabe na ka makasasala. Wicked. Mo yung description sa Bible. So, si Jonah, utro po. Kuha niya ito. Primero, utro ba? So, grabe ang tao, no? Makalimot sa Ginoo. Bisag unsa kaayo ang Ginoo, ang tao makalimot. So, daghan ang mga nahimo natong dili makapaymo sa Ginoo sa atong kinabuhi. So once na ma-realize nato ni unsay atong himo, dapat mag-repent ka. Sama sa gihimo ni Jonah. Pagwali, nag-repent si Jonah, hasta mga tao nag-repent. Unsa pa may lain nga sugo sa Ginoo nga sa inyong paminaw wala ninyo masunod. Mao na important kay kaning mag-worship ta kay Lord. Maminaw ta mo anita nya ana na ta. Thinking nga pag anin ninyo gi-bless mo, dili mo ma-bless o dili mo maminaw o dili ninyo ikinabuhi ang message. Mao man na. Daghang tao pag mo abrid Bible, abi niya ma-bless, wa man kasabot, wa man gikinabuhi. Unsay good sa Bible, if you know it but you don't live according to what is written, unsay na isulat. Ang importante, kabalo taon sa gisulat, atong ikinabuhi. Amen? Kay pag hinulsol sa entero katawhan, ingon diri wala di padayon sa Dios ang iyang laraw sa pagsilot sa Nineveh. Wala niya gipadayon. At times mabali na. God plans to bless you. Pero wala man kay gratefulness kay Lord. Patilawon ka niya og blessing, wala man lang ka nagbalik-balik og Lord, salamat gid Lord. Wala gid. Nakalimot. At times mabali. God will withdraw His blessing. Ana na siya. Para ma-realize nimo, God will do everything aron ikaw mo repent ka. Iyan ang himuon ang tanan. Pero ang problema lang nato mga tao kay dili man ta mo kasabot. God wants us to live abundantly.
mangita kita ka ng maglisod ta ba? Ano? Tinuod na, imong tanawon ang Word of God, He wants you to live abundantly. Mag-una manguta sa Ginoo, mao din na yung reason na ako'y kaila, nakakita siya bagong negosyo. Ako yung negosyo nakita. Ngutang na yun siya sa sakyanan. Ang siya, nakakubra man siya 100,000. Ngutang na yun siya sa sakyanan. Give down na niya ang monthly 30,000 ang bulan. Huwag niya gikwenta nga ang sunod koleksyon, dugay na po.